Sa kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig, dalawang B-29 bomber planes ng tropang Amerikano ang may daladalang uranium at plutonium bombs. Mula sa isang maliit na isla ng Tinian, Northern Mariana Islands, na nasa gitnang Pasipiko. Lumipad ito patungo sa bansang Hapon at ang mga sumunod na eksena ng pambobomba. Naging dahilan para magwakas ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang katabing isla ng Tinian, ang Saipan, ang sentro ng Northern Mariana Islands. Dito mababakas ang mga iniwan ng nakaraang digmaan. At ngayon, maaari na itong masulyapan. Isa sa pinakamabentang tourist attraction dito ay ang pagsakay sa Yellow Submarine. Open water jacket and full overhead. Number 2. That's a heads up. There's 40 minutes. Thank you very much. Enjoy. Arigato. Our captain, Captain. May 9 na taon na sa Saipan ang Pinoy na si Bobby, pero ang pinakahuling trabaho niya rito ay bilang underwater tour guide sa mga turista. Welcome to Yellow Submarine. Nandito na tayo sa ibabaw ng Yellow Submarine. Ano ba mangyayari? Ang mangyayari, bali, yung deep bali nung submarine nasa mga 60 to 70 deep. Okay. Feet, feet. 60 to 70 feet. We're under the water for maximum of 40 minutes. Ano ba makikita natin sa ilalim? Okay, yung tinatawag natin na World War II artifacts. World War II artifacts. Nandiyan yung tinatawag natin mga bullet, any kind, propeller. Okay. Then, ang pinaka-the best, Okay. yung 120 meters Japanese shipwreck. Yun yung highlight. Yan yung highlight nung view natin makikita. Okay, tara. Okay, let's go. Okay. Go, boy. Alright. Ang Deep Star Submarine ang kaisa-isang submarine tours sa buong Northern Mariana Islands. Isang atraksyon para sa mga gustong ma-experience ang deep sea nang hindi nagdadive sa dagat. Ladies and gentlemen, we are now approximately 15 meters below the ocean surface. Few interesting current different species of tropical fish and about 70 varieties of coral. Pangunahing ipinagmamalaki nito ay ang makikitang mga eroplano noong World War II at shipwrecks. Maya-maya pa, tumambad na sa amin ang isang dambuhalang barko. Sa laki at lapad ng shipwreck, itinuturing itong underwater World War II monument. Sa di kalayuan, nagkalat naman ang piyesa ng isang eroplano ang tumambad sa amin. Ano, di ba? Ayan, parang piyesa na ng eroplano yan. Mga wreckage naman yung aeroplano. Nakita mo yung propeller dito. Mula sa submarine, hindi ko maiwasang mangilabot sa aking nasisilayan dahil ang mga bakal na nakakalat sa buhangin ay tanda ng bayolenteng kasaysayan dito sa Saipan. Pag-ahon, sinamahan kami ng Pinoy diver na si Donato upang sisirin ang wreckage na aming nakita sa loob ng submarine. Unang nadatnan ang dambuhalang barko. Ito raw ang Shoan Maru.
Ang misyon ng Shoan Maru ay maghatid ng kinakailangang supply katulad ng pagkain, bala at iba pang mga sundalo ng Hapon na nakikipaglaban sa Saipan. Ngunit hindi nito nagampanan ang tungkulin dahil naharang ito ng mga puwersang Amerikano at pinalubog noong kasagsagan ng tinatawag na Battle of Saipan noong ika-27 ng Enero 1943. Most of what you find in the Heritage Trail area, this is all related to World War II, the beginning of the battle for Saipan, and then the impact of supply lines coming into the Northern Marianas from Japan, and how U.S. submarines cut off that supply line. And little did the Japanese units here know that the fleet that was en route to provide their reserves for were being attacked out on open water by Admiral Nimitz. Pira-pirasong bakal naman ang nagkalat sa di kalayuan. Ito raw ay mga bahagi ng bumagsak na World War II Japanese plane na Kawanishi H-8K. Binigyan ng nickname na Emily ang eroplanong ito ng mga Amerikano bilang codename ng mga magkakamping bansa. Ang Kawanishi H-8K ay isang Japanese Navy flying boat. Karaniwang ginagamit ito sa pagpatrolya sa karagatan noong panahon ng World War II. Kaya din itong magsakay ng hanggang 64 na sundalo. Ngunit lumipad ito sa himpapawid na malapit sa Saipan. Ang misyon umano nito, ayon sa Allied Forces, ay mag-espiya. Ayon sa historians, ang buong Northern Mariana Islands daw ay isang malaking museo ng World War II. Ang Saipan at ang Tinian, kung saan nakapreserba pa rin ang airbase na naging tahanan ng B-29 bombers na sina Boxcar at Enola Gay. Para hanapin pa ang ilang natitirang World War II artifacts sa palibot ng karagatan ng Saipan. Ang south side ng Saipan ay isang lugar kung saan naging madugong labanan sa pagitan ng Allied Forces at ang mga Hapon noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ang tinatawag na Red Beach dito sa Saipan. At mula sa aking kinatatayuan, tanaw na ang malawak na bahaging ito ng Philippine Sea. Umaga ng June 15, 1944, naganap ang Battle of Saipan o ang simula ng pag-atake ng Allied Forces sa mga Hapong may hawak noon dito. So you got about 500 ships out there. And they're now, letting off the men now. And you got also the battleships that are shooting in. You got on all these shields, 75, 105, 20 millimotors are facing down. And all these beaches are numbered. So when I say they're numbered, they're measured already. So the folks that are on the seals are just shooting directly at the numbers that are set in the water. Hindi bababa sa 300 landing vehicle tract o LVT at 8,000 Marines ang nakadaong sa Red Beach at buong south side ng Saipan. Dito rin daw unang naganap ang tank-to-tank combat. Di kalayuan sa amin ay isang tangking panggera ng Hapon. Isa ito dun sa mga Japanese tanks na natagpuan dito sa Red Beach. Ang kayang isakay nito, mga 3 hanggang 5 sundalo. Sadyang iniwang nakadisplay ang Japanese medium tanks, gaya nito, para maging paalala sa mga darating na henerasyon tungkol sa World War II at Battle of Saipan. Mayroon ding mga tangke at magpahanggang ngayon
ay nasa gitna pa rin ng dagat. Some of these veterans shared with me that they were water got into the electrical compartment and it just got stuck when it was coming in. Dahan-dahan daw nakalapit ang Allied Forces at umusad mula sa Red Beach patungo sa bulubunduking bahagi ng Saipan. Ang kanilang misyon, maagaw mula sa mga Hapon ang Mount Tapochau, ang highest point at ang yamadong pwesto ng digmaan. Hindi lang mga tangke ang nagsisilbing alaala ng giyera. Ayon kay Gordon, patuloy silang nakakadiskubre ng mga bomb shelter o secret bunkers sa iba't ibang lugar sa Saipan, gaya nitong imbakan ng bomba di kalayuan sa airport. So, what is a bomb magazine? This is where they store the bombs. Okay. And original camouflage, when you're looking at original steel doors, everything in here is the original intact. Okay. And did they find anything inside? Or? When we walked in? Yeah. Maybe treasures? No. It's the same the way it is. We have left it. Taong 1993 lamang nadiskubre ang imbakan ng bomba. Halos 50 taong lumipas mula noong World War II. Tila ba marami pang maaaring madiskubre sa Saipan? Yeah, it was covered up, this whole place, even flying overhead with you couldn't see. It was just like, you know, jungle everywhere. So this is an air raid shelter. These are old German architectural design that inspired the Japanese to pretty much start constructing it on Saipan. I have a friend by the name of Don Swindle. He's 96 today, and when he first came here for the tour, he talked about how much people lost their lives to this air raid. Because when a U.S. Sherman tank doesn't show up on time, they have to play rock, scissors, or paper. And whoever loses has to run up, and you see the small hole, throw the grenade inside. Ang sunod naming dadalawin ay ang katimugang bahagi ng Saipan. Narito ang Japanese Memorial. Sagrado ang lugar na ito kung saan buong taon iba't ibang grupo ng mga Hapon ang bumibisita at nag-aalay ng dasal para sa mga sundalong Hapon na nagpakamatay sa mismong lugar na ito sa pamamagitan ng pagtalon sa bangin. Dito rin sa Marpy Point natapos ang giyera. Kasabay ng pagtatapos ng bakbakan sa Saipan, libo-libong buhay rin ang nawala dahil ang mga residente at sundalong Hapon, imbis na sumuko, pinili na lamang magpatiwakal. Kung pagmamasdan ng Pacific Ocean, payapa at kalmado ito. Ngunit sa bawat hampas ng alon nito ay may isinisigaw na mapait na nakaraan. July 6, 1944, nagapi ng puwersang Amerikano ang tropang Hapon sa pamumuno ni General Yoshitsugu Saito. Bilang last stand, inutos ni General Saito ang Banzai Counterattack kung saan makikipaglaban ang mga sundalong Hapon hanggang sa huling hininga nila. Ang mga natirang sundalo pinili na lamang magpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa Banzai Cliff kaysa mahuli ng buhay. Isinisigaw nila ang salitang Banzai, pagtalon sa dagat. Dito rin sa Banzai Cliff, marami ring tumalon ng mga sundalo, mga kababaihan, maging mga kabataan.
Ang Japanese Memorial ay nasa may ibabang bahagi ng burol ng Marby Point kung saan tumalon ang ilang libong Hapon. Ang mga batong ito ang nagsisilbing memorial plaque ng ilan sa mga nagpakamatay. At sa itaas na bahagi nito ng binansagang Suicide Cliff, naganap ang pagtalon 3 araw matapos ang mass suicide sa Banzai Cliff. Karamihan sa mga tumalon sa kanilang kamatayan ay mga sibilyan sa takot na mahuli at mapahirapan ng mga sundalong Amerikano. How long is the Matua Riders? Para marating ang mismong burol, sasamahan kami ng isang motorcycle club. Isang magandang view ang sumalubong sa amin nang marating ang mismong tuktok. It was a very strong propaganda. The propaganda assured that if the Japanese women were caught, they'll be raped and enslaved, and the men will be automatically killed, and the children be roasted and eaten. And you know, they named the Marines the Devil Dogs, and that's how they had seen the Marines. And that's why they avoided being captured. Walang eksaktong bilang ng mga nagpakamatay na sundalo at sibilyan, ngunit tinataya nila na libo-libo ang nagbuwis ng buhay sa ngalan ng karangalan at katapatan sa bayan. War is one thing, but to see the families jumping off from this cliff is another thing. And it was just a horrific sight for them to see. And there was just nothing that they could do while the families were jumping off. And this place also marked the end of the battle, right? This is where the war ended. Yes. Here. Okay. This is pretty much the end part of the island of Saipan, the Marby Point. And by August 9th, the island was clear. Matapos ang pagsakop sa Saipan, ang iba pang islang katulad ng Tinian at Rota ay nilusob na rin ng pwersang Amerikano. At kasunod ng matagumpay na operasyon ng mga Amerikano sa isla ng Tinian, lumipad ang tatapos sa World War II. Walang 10 minuto ang haba ng aming biyahe, sakay ang maliit na eroplano para marating ang tinawag na destination ng US military. Dahil na rin sa strategic location ito, mas malapit ito sa Japan at narito rin ang military installation at airbase ng Amerika. From other shrines that were destroyed and put it together to build the first memorial. And, you know, then we go... Sa northern side ng Tinian Island matatagpuan ang pinakamahalagang kaganapan noong World War II ayon kay Debbie, isang historian. Runway Able is accessible. Ngunit dinala muna kami sa isang lugar kung saan damang-dama pa rin ang nakaraan. Behind this fence, if you can read this, it says Tinian Mortar Range. It's full with unexploded, undetonated bombs from World War II and from the early 80s when the military was using it as a practice range. So instead of cleaning it up, they have fenced it all around to avoid accidents. And then every 3 or 4 years, because of the salt air, they have to replace the fence and build new ones.
Ang daan na ito papunta sa pinakamahalagang bahagi ng Tinian ay ginawa pa noong panahon ng World War II. Saksi ito sa lahat ng importanteng kaganapan noon. Ito ang dating paliparan kung saan lumipad ang dalawang eroplano na nagpabago sa kinanan. Tuluyang nasakop ng mga Amerikano ang Tinian noong August 1, 1944. Sinimulan nilang ayusin ang nasirang paliparan ng mga Hapon at nagtayo rin ng mga karagdagang estruktura para sa paghahanda sa malawakang atake sa kalaban. Walang puknat ang ginawang paglipad ng mga bomber planes ng mga Amerikano sa 4 na runway, ang B-29, patungo sa kanilang destinasyon, ang Asia. Kabilang dito ang Pilipinas at Japan. Noong panahon na yon, ang Tinian ang naging pinakamalaki at pinakaabalang airbase sa buong mundo at ang runway na pinakakilala sa lahat, ang Runway Able. Runway Able is accessible. That we're both This is where Enola Gay and Boxcar, they flew from. Noong panahon ng World War II, may 4 na runway dito sa Tinian Island ang gamit na gamit ng mga eroplano. Ang Runway Able, Runway Baker, Charlie at Dog. Pero itong Runway Able ang ginamit ng eroplanong Enola Gay para mag-take off at pumunta sa Hiroshima para maglaglag ng mga bomba. Habang ang eroplanong Boxcar naman ang lumipad mula dito at nagbagsak ng mga bomba sa Nagasaki. Maliban sa mga runway ng Tinian na niliparan ng mga bomber planes na Enola Gay at Boxcar, dito rin daw mismo inassemble ang mga bombang Little Boy at Fat Man, ang kauna-unahang atomic bombs na ginamit sa aktwal na digmaan. Ito ang bomb pit kung saan ikinarga ang Little Boy sa eroplanong B-29 na pinilipad ng piloto, si Paul Tibbets Jr. This is the bomb loading pit. It was especially designed with a hydraulic so that it can receive the bomb and then transport it into the bomb bay. Because they were so big, they couldn't be loaded normally. So the bomber plane would reverse Yes. and then it will feed the bomb Right, inside. and slide it into the bomb bay. Sa ikalawang bomb pit na ito raw ikinarga naman ng bombang Fat Man. Kaya prineserba ito ng Historical Committee sa pangunguna ng ama ni Debbie bilang pagkilala sa kahalagahan nito. Ngunit kamakailan lang natuklasan na sa iisang bomb pit lang ikinarga ang 2 bomba. Napagdesisyonan ng mga opisyal ng US military na ang tatargetin ng mga bayan sa Japan ay ang Hiroshima para kay Little Boy, para naman sa ikalawang bomba na si Fat Man, sa Kokuro ito ibabagsak. Alternatibong bayan lamang ang Nagasaki. Umaga ng August 6, 1945, ikinarga ang bombang si Little Boy sa B-29 na pinangalanang Enola Gay, kaparehas ng pangalan ng ina ng piloto nito na si Colonel Paul Tibbets. Alas 8:15 ng umaga, ihinulog ang uranium bomb at sumabog ito 1,900 feet o 580 meters mula sa kapatagan ng Hiroshima. Agad na namatay ang may 45,000 na tao at dumagdag pa ang 19,000 sa loob ng 4 na buwan dahil sa radiation exposure. Ngunit hindi nagpatinag ang pwersang Hapon. August 9, 1945, 3 araw lamang ang pagitan. Ikinarga naman ang plutonium bomb sa eroplanong Boxcar na isinunod sa pangalan ng mismong piloto nito na si Captain Frederick Bock. Lumipad si Boxcar bago mag-alas 4 ng madaling araw patungong Kokura. Ngunit dahil masama pa ang panahon at maulap ang kalangitan, hindi makita ng piloto ang pagbabagsakan ng bomba. Dumiretso si Boxcar sa alternatibong bayan, ang Nagasaki. Masama rin ang panahon sa Nagasaki, ngunit sa pag-ikot ng B-29, nakakita ito ng butas sa ulap.
Alas 11 ng umaga, sumabog ang bomba. 40,000 mamamayan ang agad na namatay. Sumatotal, 100,000 katao ang namatay at sugatan. Mahalaga sa kasaysayan ang nangyaring pambobomba dahil ito ang naging simula ng nuclear age. Ngunit magpasa hanggang ngayon, damang-dama pa rin ang epekto nito sa Hiroshima at Nagasaki. Pero dahil sa mga kaganapang ito, nagwakas ang ikalawang digmaang pandaigdig. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jay Taruk at ito ang Eyewitness.